Welcome back on my YouTube channel. This is Kabayang Nida. If you're new to my channel, mga kabayan, please subscribe nyo po. Hit nyo po yung subscribe button na kulay pula para po yan ay magkulay gray. And then, hit nyo po ang like kung magugustuhan nyo ang video ito. And then, do share kung mayroon po kayong gustong i-share na inyong mga friends and families. Thank you po sa inyong pagpunta dito sa aking channel. Ito po si Kabayang Nida. Subscribe, like, and share lang po. Is the key. And then leave some comment para naman po alam ko na kayo ay dumalaw. Today's topic po, ako po ay mag-share sa inyo ng aking pag-unboxing. May dumating po sa akin na parcel. Ito po. At ito po ay hindi sa akin. Sa aking anak. Ito po ay gabi na nang dalhin sa akin dahil ang pumunta daw dito yung nagdi-deliver ay wala ako. Kaya bumalik siya. Yung pong nagdi-deliver ay kakilala kami kaya kahit balikan niya, di siya daw muna ang nagbayad. Tapos ang picture yung kanina. Ayan, pinabubuksan na. Ito po ay sa anak ko. Pinabubuksan na ng anak ko para daw makita ang laman. At atin pong buksan na. Pero po ay titingnan ko po. Hindi ko rin po alam kung ano ito. Samahan nyo ako sa pagbubukas kong ito. Ngayon po ay Friday the 13th. Kayo po ba ay naniniwala sa Friday the 13th na medyo malas daw ang Friday the 13th? Well, sundan nyo ang aking video ito. Tapusin nyo mga kabayan para malaman nyo kung Friday the 13th ay malas nga. Tingnan natin kung ano ito. Wow, parang alam ko na to. Alam ko na to. Parang libro. Bigay yata sa akin ng anak ko. Naging pa-delivery, bigay yata sa akin. Kita ko na isang libro. Dalawa. Charan! Ipon. Paano mag-iipon? Ay, Day of Apulubi. Libro pala siya. Day of Apulubi. 22 money lessons on how to avoid going broke. Galing ang author po ay si Chinky-chan. Chinkitan pala, hindi Chinky-chan. Wealth Coach. Yan, kung paano mag-iipon at Diary of a Pulubi. Para hindi ka mamulubi, ito yung diary daw ng isang pulubi. Interesado din akong basahin. Pag nabasa na ng anak ko, hihiramin ko para mabasa ko rin. Kasi interesado din ako dito. Medyo kailangan ko para naman ako ay makaipon, hindi yung talo ng pera. Hindi ko alam kung paano pagkakasyahin kasi ang daming bayarin. Ang ating mga nanay sadyang ganyan, hindi alam kung paano makakasave kasi puro mga bayarin. Tuwing dadating ang katapusan, lahat ang bill na andyan dyan. Kaya mga kabayan, basahin natin to. Yan, basahin natin. At i-share ko sa inyo kung anong matututunan ko dito. At ito ay pinapipicturean din ng aking anak. Picturean ko daw at send ko sa kanya. Wala dito ang aking anak. Nagtatrabaho po sa Samsung. Kaya pipicturean ko. Picture and then send sa aking anak. And then secondly po mga kabayan, kanina galing po kami sa Nazareno. Dumalo po ang Nazareno. Sa susunod na mga araw, meron din akong ipapakita sa inyo na isang video tungkol sa Nazareno. Dumalo po siya dito sa aming bayan. Yun po ay tunay na replika. Siya po yung replika na nandun sa Quiapo. Dumalo po siya dito sa amin kaya dinayo ko rin kung saan siya dadaan. Doon po sa village ng aking kapatid kaya doon muna kami nag-stay. And then habang ako'y nakaupo doon sa salas ng aking kapatid, naka-tune in ako kay Mikmik.
nanonood ako ng live ni Mikmik ng umagang yun, alas 7, nagsimula. Tapos nung mga bandang alas 8 na yata, biglang lumindol, ang lakas-lakas, para bang ang buhok ko gumanyan. Talagang ako'y kahit talagang sigalpot akong palabas ng bahay. Nilipad ko na, ilang hakbang ko lang. Tapos paglabas ko doon sa gate, sa malapit na sa gate, may bumagsak naman sa akin na na tiles. Galing sa itaas ang terrace. Kaya naku, kabado ako, nervyos na nervyos. Labas ako ng bahay. Doon muna ako sa karsada, wifi. Umupo muna ako sa tabi ng karsada at hindi ako pumasok talaga. Dahil baka magka-aftershock. Ay naku, shock na shock ako. Kaya hindi muna ako pumasok doon. And then, naalala ko, nung nakaupo ako, nanonood daw kay Mikmik. Sabi ko nga pala, Friday nga pala ngayon. Friday the 13th. 13 ang date. Naku po naman, sabi ko, ano ba to? Friday the 13th pa, talagang hindi magandang araw. Siguro naman ay nagkataon lang na ganong araw lang talaga lumindol. At yun ay may reason kung bakit. Pero hindi naman kada 13 ay malas. Hindi po ako naniniwala sa ganon. Talagang nagkataon lang na ganong araw ay lilindol talaga. Tapos, nandun ako sa labas, pray ako ng pray. Talagang yun lang ang magagawa ko. Buti na lang at hindi ko kasama si mother doon sa loob ng bahay. Para ako lang, sarili ko lang iintindihin ko. Si mother nandun sa chapel, nakikialam din sa pag-aayos ng chapel. Dahil doon titigil yung Nazareno. And then, nandun ako at attend ako kay Mikmik na live. Hindi na ako makakonsentrate. Talagang nakatingin na lang ako sa bahay ng kapatid ko. Sabi ko, paano kung mamaya mag-aftershock, nandito mga kapatid ko, natutulog. Kawawa naman. Hay, pray ko lang sa Lord na sana po ay huwag nang maulit ang ganong kalakas. 4.8 po nag-flash sa akin cellphone na 4.8 daw ang magnitude ng lindol na yun. At ang epicenter nga ay dito sa amin sa Batangas, sa Lemery. Malapit lang sa amin. And thanks God at hindi na umulit. Tapos inisip ko pa ang aking aso na iwan dito sa bahay. Ito pong aming bahay, talagang suko na medyo susuko na to sa ilan pang lindol na malalakas. Hindi na po pwede. Kaya, nag-alala ako sa aking dog. Hanap ako ng aking makokontak. Wala naman. Private kasi ang aking Facebook. Ang mga friend ko lang doon, mga kapatid ko at saka best friend ko. Kaya wala akong makokontak na taga rito. Ngayon, tumawag yung anak ko. Agad naman nga ay nangumusta yung aking panganay. Kinumusta kung paano na ba ang aming pagkakalindol dito. Kinumusta ang kanyang nanay. At salamat na lang at concerned pala ang aking anak. Kala ko wala yung pakialam sa akin. Doon kasi sa Manila yun. Nagtatrabaho yun sa Manila. Kaya nangumusta. Then sabi ko sa kanya baka meron siyang makokontak na dadalaw dito sa bahay kay Chopper. Ayun nga, nung dalawin nga sa Chopper dito sa bahay, pinicturan. At ipapakita ko rin dito yung picture ni Chopper, kung ano yung itsura ni Chopper dito nung time na yun na lumindol. At siya lang ang tao dito sa bahay. Tao daw, aso pala. Aso dito sa bahay. Tapos ang pagka-uwi namin, yan nga, talagang parang nagsusumbong na bata. Hindi magkaintindihan ng puwik. Ganyan yung buntot. Parang nagsusumbong, iniwan namin. Tapos kung ano nung pinagagawa, siguro yung nagtatakbo dito nung lumindol. Ang dami kasing mga ginawang kung ano-ano. Hindi naman ito ganun. Pagka iniwan namin dito, talagang nakahiga lang doon sa hagdan, nagbabantay sa amin. Pero nung dumating kami kanina, talagang may ginawang milagro. And then, isa pa mga kabayan, ay Friday the 13th. Pag-uwi ko naman dito sa bahay, maya-maya lumabas si mother. Pumunta doon sa kapitbahay, may binili daw yatang merienda, nakihunta-hunta. Pagbalik dito sa bahay, may bad news na naman. Ano ba naman yan? Friday the 13th ba? Talagang. And then, ang news nga sa akin, si Dayan daw, na-hold up.
nasa Manila. Alam ko naman talaga sa Manila doon, lalo na sa Alabang. Kasi ilang taon akong tumira doon sa Alabang, talagang ganun doon. 3 taon ako sa Alabang, talagang ganun doon sa Alabang. Talagang harap-harapan kong mga hold up, ang mga hold upper doon, mga snatcher. Kaya nag-alala ako. Dali-dali akong, hindi naman ako mapakali agad. Kasi meron din akong isa pang iniintinding, paalis din ako nung time na yun. Pagkarating ko dito kasi, pinaliguan ko agad si Chopper. Kasi ang naano ko kasi dadating bukas, ang aking isang anak, mabantot na ang aking alaga. Ilang araw na hindi naliligo, ihahaliki Chopper. And then, kaya nga niliguan ko. Tinanong nga ako ng aking pinsan na bakit daw niliguan ko si Chopper. Ang biro ko lang kaya ako niliguan kasi lumindol, parang lumbuntis ba. Kapag yung sa mga manok ba, yung mga itlog na merong inangina naglilimlim sa itlog. Na kapag nalimliman, yung itlog na nandun ay mabubugok. O kaya yung mga buntis daw, kailangan, pagka ganung lumindol, maliligo. Kaya sabi ko, biro ko lang. Lumindol kasi, kaya pinaliguan ko si Chopper. Tawa naman ang tawa yung pisang ko. And then, kinamayaan nga, pagkaligo ko at dinarayal ko na si Chopper, sigal po tuloy akong alis. Punta ako ng Batangas City. Pinagbilinan ko muna si Mother, nakapagkalumindol uli. Ay, huwag titigil dito sa bahay, magtatakbo agad palabas, huwag na magdala ng kung ano-ano. Wala, hayaan na ang bahay. Tumakbo agad sa palabas. Kaya ako hindi makalabas dito ng malayo-malayo ng matagal. Naalala ko nga ang Mother dahil ganito nga dito sa amin. Lindol-lindol, mga bagyuhan, binabaha. Ay nako, Friday the 13th. Bakit ka pa naman? And then kinamayan nga, umalis na ako, nagpunta na akong Batangas City. At ang aking pinuntahan naman sa Batangas City ay isang napaka-importante sa buhay ko. Kaya ako pumunta doon. Nung nandun ako sa bahay ng kapatid ko, nag-text na ako doon sa mga pamangkin ko na nasa sa school. Na kapag sila ilalabas na, dumaan-daan naman sa post office. Alam na this. Kaya sabi ko, pakitingin-tingin naman doon sa post office, baka dumating na yung aking Google AdSense. Tapos nagbigay ako ng ID ko by FB Messenger. Tapos may authorization akong pinadala. Dalawa yung pamangkin kong sinubo ko, dumaan muna doon bago umuwi. Tapos kinamayaan, nag-text na sila daw ipinauwi na ng school dahil nga daw nung lindol. The half day, umuwi na rin sila. Bago naman umuwi, nakalimutan daw nilang dumaan sa post office. Kaya si Kabayang Lida, nakatanggap ng email nung isang gabi pa. Hindi ko pinapansin. Tapos kanina nung nandun na ako sa kapatid ko, nag-check ako ng email ko. Ang Google pala nag-email sa akin na yun daw aking AdSense. Matagal nang send sa akin. Kailangan daw i-follow up ko na 2 to 3 weeks daw. Kailangan ay i-follow up ko na dahil kapag hindi ko pinalo up, magtatagal na uli, another na naman journey. O hindi na ako mapakali. Punta ako ng Batangas City. Tinanong ko doon sa post office. Habol nga ako sa oras nun kasi 3:30 na. Magsasarado na, maya-maya pa lang magsasarado na. Tapos sinabot ko ang traffic. Sabi ko sa driver, "Mamang driver, pakibilisan niyo po, may hinahabol lang po ako." O di, dire-diretso na nung sinabi ko sa driver na gano'n. Tapos maya-maya, umabot naman ako sa post office. Tinanong ko nga kung meron akong Google AdSense na dumating. Sabi nila sa akin, tinanong ako kung saan ako, sabi sa Bawan po. Wala na po kaming post office sa Bawan, kaya dito ako nagdirekta. O tapos sinabi sa akin, hindi ko sa amin dito yan. Sabi ko, saan po hanapin? Wala na po kaming post office. Paano matatanggap yung Google AdSense ko? Namoroblema tuloy ako. Tapos maya-maya, hindi ako makapakali. Bumalik ako ng post office, talagang nangulit ako. Nagtanong-tanong ako sa mga tao ng opisina doon. Tapos yun, may nakuha naman ako information na meron daw pala naman kaming existing post office dito sa Bawan. At sabi ko, pakilocate naman po kung saan po. Aking nga hanapin doon. Ako naman yung laking Bawan. Madali kong hanapin yun. O di, nabigay nila sa akin ang exact address. At pagkadating ko nga po dito, traffic ko, sabi ko, nandun na ako, malapit na ako, isang bayan na lang, San Antonio na, nag-traffic pa.
Tapos sabi ko, Mama, pakibilisan niyo po, mag-aalas 4:30 na, baka magsara daw. Adi, ano, sabi ko, Mama driver, di, ginawa niya, umiskerda siya, pakaliwa. Di, pagka ano naman, ando na, tapat na, tumigil na. Tapos, sige, takbo na ako, takbo, kasi mag-aalas 5 na, magsasarado na. Tapos yun, umabot naman ako, hindi pa naman, nililinis-linis na yung ano doon, yung mga tauhan. Tapos tinanong ko nga kung meron na. Nasabi sa akin ng ano, hiningan ako ng ID, ng pangalan kung kanino daw. Then nag-check siya sa loob. Maya-maya, may dala na siya. Ayun ang pinakamaganda sa Friday the 13th. Ang aking Google AdSense dumating na daw. Tapos iniabot na niya sa akin. Ayan, ang aking Google AdSense. Ang aking pinakahihintay. Kahit hindi ako interesadong mag-monetize, ako na may tuwan-tuwa. Masayang-masaya ako at nakatanggap din ako nito. Magkakaroon ako ng PIN. Maya-maya, aking ipaprocess na ito. Ibibigay ko na ito kay Lolo. Kaya maraming salamat po sa mga tumulong sa akin na marating ko ang Google AdSense na ito. Ito po ay ako, mismo sariling ako lang po ang nag-process. Hindi na po ako nagtanong-tanong kung kanino. Basta sinundan ko lang yung mga pinag-fill up sa akin ni Lolo. Sumunod lang ng maayos at matatapos mo rin yan. Sabi ni Kabayang Nida sa kanyang sarili. Kaya heto, narating ko na at iaano ko na, isasubmit ko na kay Lolo. Maraming salamat po sa inyong lahat at napakahaba na yata ng aking video ito. Ipagtyagaan nyo na at para naman mahaba din ang aking oras ngayon. Ito naman ay inyo ng pabono sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video ito at medyo mahabang-mahaba. Maraming salamat ulit at narating natin ang ating ganitong blessing simula na at hindi ko rin mapapromise kung dire-diretso nga kasi ako ay nahihirapan ding mag-upload at mahirap sa aking time. Ako ay busy din dito sa bahay. Kaya hanggang dito na lang ang aking video ito. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabayan, sa mga tumulong sa akin, yung mga laging nanonood sa akin, silent viewers, mga subscribers, hindi subscribers, mga bashers, ang aking mga kapatid, mga pamangkin ko, hindi nanonood. Kung hindi ko pa i-post sa aming GC, hindi manunood. Ay maraming salamat po sa inyong lahat. At nandito na po si Kabayang Nida. The end na po ng ating video. Maraming salamat pong muli. Ito po si Kabayang Nida. Subscribe, like, and shares. And ito po si Kabayang Nida. Nagsisikap para di maghirap. Thank you again. You're the best. See ya.